Iba, nasa palaspas pa, no? O, na-traffic dahil sa palaspas. So, baka naman nakipalaspas na, no? Ayun po, Palm Sunday. No? Alam niyo ba yung occasion kung bakit nauso yung araw ng palaspas? Ito po yung unang naganap, no? Yung event yung Brother Jojo? Triumphal entry, no? Triumphal entry. Tawag doon eh. Yung mga tao, mga bystanders, lumad nila yung mga outer garments nila. At yung iba, nag-cut ng mga branches. And they waved it. Wine-wave nila yan. Habang ang Panginoon, papasok sa city, nakasakay sa isang asno o buriko, no? Asno is crossbreed of a real horse and mule. Donkey and horse. Donkey and horse, ang lalabas? Mule. Asno. O yun. So, mas bababa siya, mas pandak. So, hindi talaga siya used for war, kundi as animal of burden, beast of burden. Karkaan ng kopra, kapag sa eagle o keso, yung mga kabayo na hindi makarera. Pangkarga. Which signifies ang Panginoon, when He first came, He did not come to rule already. He did not come to rule as a king, otherwise He would be riding a white horse. Diba? White horse sana ang sasakyan niya. Pero sinakyan po niya beast of burden. Para ipakita na He came for the first time, yung first time na punta niya sa mundo, to serve, para magsilbi. At ang pinakamagandang servisyo na binigyan ng Panginoon sa atin, when He provided salvation for us by His sacrifice. So yung event na yan, yung pagpasok niya ng Jerusalem, tawag doon ay triumphal entry. Actually, nag-prophesy ito eh. It is prophesied in Zechariah. Hindi ako nagtatanggol yan. Yung prophet riding on an ass, gano'n, no? Nakikita ng prophet na ang kanilang Messiah papasok ng city of Jerusalem riding on an ass. So, ito yung na-fulfill lamang ng ginanap ng Panginoon yan. Naalala niyo ba kung ano yung next event na sumunod nung pumasok siya sa Jerusalem after the Triumphal Entry? Alam niyo yung sumunod na event niya? Yung pinagtatako niya yung mga pera, mga money bags, na mga money changers, yung mga tables sila, pinagpabaligtad ng Panginoon, umuha siya ng lubid at ginawa niyang panghampas at pinagkatabo yung mga tao. Kaya lang katwiran ng Panginoon, the house of God should be a house of prayer, but they made it a den of thieves. Ginawa nilang yugib ng mga tulisan. Dahil sa overpricing, Tsaka, they went even beyond what is allotted them as a space. Kumbaga, meron space na hindi na nila pwedeng kawirin. Yung mga money changer, kasi kinailangan din yung money changer kasi dahil maraming mga worshippers, they come from other countries. Siyempre, iba yung currency nila, di ba? Iba yung currency nila. At kailangan nila magdala ng pera to buy the animal for their sacrifice. Kaysa sa magbibit-bit sila ng sacrifice nila, galing pa sa abroad. Imagine, magagaling ka ng Iran, Iraq. Alam ka naman, dala-dala mo pa yung animal, sasacrifice mo. So, impractical. So, gagawin nila, bibili na lang sila sa Jerusalem, sa day of worship nila, nung animal na sasacrifice, kaso lang, dahil foreigner sila, ibang bansa yung pinanggalingan nila, although by Jew, they are still, by race, they are still Jews. Diba? Pero yung currency. Kaso lang, kailangan nila mag-worship, kailangan sacrifice, bibili sila ng sacrifice. Kaya may mga doves, di ba? May mga doves, may baka, di ba, na pinagtataboy ng Panginoon. Kasi yun lang yung sacrifice. So they need to buy that. And they have to change their currency para makabili. Kaya pero mga money changers. Pero nangyari, nawala na yung diwa na kanilang ginagawa. Naging purong negosyo na lang.
oppressive yung prices. Sinamantala naman ng mga negosyante, ng mga natives. Alam nila, talagang bibili ito. Diba? Siyempre, malaki demand. Parang ganun, di ba? Malaki demand. Di tataasan nila yung price. So, kaya sinabi ng Panginoon, ginawa niya itong yugib ng mga tulisan. So yan ang sumunod na event dyan sa Prayang Palengke. Now, this time, atin pong buksan ang ating Bibles sa Book of Philippians. Atin pong magpapatuloy ang ating series of lessons from this book. And the title of our message today is Essentials for Growth in Godliness. Essentials for growth. Mga kailangan. No? Essentials for growth in godliness. Ito yung mga kailangan natin para tumapo. Sa kabanalan, bago sa So, yun po ang layunin talaga sa atin na ito'y maging godly, tayo mag-grow, And there are things needed para mangyari yan. So, what are these things? Essentials. Ano yung mga kakailanganin para sa growth ng Kristiyano sa godliness? At ang godliness, mga kapatid, yan naman talaga ultimate goal natin, Sa Romans chapter 8, verse 29. Moreover, for whom we did foreknow, He also did predestinate to be what? To be conformed to the image of His Son. Yung matulad tayo sa imahe ng ating Panginoon. So that is growth in godliness. Although, hindi natin yan ma-attain in this life because of human weakness, because of sinful nature, but it still remains to be the goal for every Christian. Nananatili po itong goal ng bawat mananampalataya. Growth in godliness, in holiness. Because sabi ng Bible, be holy, for I am holy. Sanctify yourselves, sabi ng Panginoon. And be holy, for I am holy. Everyone that nameth the name of Christ, let him what? Let him depart from evil. So, tayo yung magpakabanal. Kailangan natin lumago sa godliness. So, at this time, we will be reading our text today, Philippians 1, verses 9 to 11. Philippians 1, 9 to 11. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense, till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Nakita niyo po yung essentials? There are 5 essentials mentioned there. At bawat isa ron, sequential, meaning it builds on the other. Sa Bible, common yan. Na yung isang attribute or isang character, nakadepende doon sa kung ano yung naura sa kanya. At yung susunod will be the foundation for the following, yung sa susunod pa. So it builds on the other. So, ganun po nangyayari kalimitan, Sa ilang mga passages, makikita natin yan na yung bawat virtue or character na dapat ma-develop, meron siyang pinanggagalingan, meron siyang sinusundan. Meaning, kung hindi mo pagdadaanan yun, hindi mabibig sa'yo yung pangalawa. Sa Romans 5, meron yan. Patience, worketh, meron yan sa Romans 5. Isang example lang yan, na there is something that can be accomplished or that can be achieved kung nasa sa atin sa muna, So, yung mga essentials na yan,
ano yan eh, sequential or each is founded on the other. Prerequisite. Requisite siya. Ayan. 4 of Romans 5. And patience, experience, and experience, hope. Kita nyo, no? So, pagka dumanas ka ng mga tribulation, anong magiging resulta niyan? According to verse 3. It will result into what? Patience. And once you got patience, what will come out of it? Experience. And because of what you have experienced, hope. So sa Bible, malimit ang ganyan. Meron po mga pagkakasunod-sunod. At ang bawat isa ay nakadepende sa kung anong nauna sa kanya. So speaking of the essentials for growth, there are 5 things mentioned here by Apostle Paul. Nakita niyo ba yan? Sa verses 9 up to 11. First, that you may and this I pray that your what? That your love that's one. No? Ano susunod dyan? That this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent. And then integrity. So, fruits of righteousness, ay ito natin na good works. And then the objective of all is glory. The glory of God. So, ito yung mga essentials for God. So, by way of introduction, si Apostle Paul, makikita natin yung kanyang passion, Dahil si Apostle Paul, ang writer of the book, ano ba ang passion ni Paul? The passion of Apostle Paul is Paul's passion is what? Spiritual growth. Of believers. It is not so much about their physical health. Hindi natin sinasabing hindi mahalaga ang health, Dahil sa Apostle Paul, concerned din sa health. Pero mas primary focus, ang primary focus niya is the spiritual welfare rather than the physical welfare. Pero hindi natin sinasabi na hindi siya concerned o hindi mahalaga, Lalo pa ngayon, mahirap ang buhay. Kailangan pahalagahan natin ang ating mga kalusugan. Kasi, huwag niyo sasabihin na, wala namang kinalaman yan sa spiritual, yung health. Anong wala? Pagka may problem ka sa health, nakakapag-serve ka ba ng maayos? Mahirap pag-serve, di ba na? Hilo-hilo ka, makakaalik ka ba ng maayos, nalalamunan ko, Hindi makaawit. Kulang ka sa tulog dahil hindi ka makatulog dahil sa pain, you are in pain. Because you are in pain constantly, it affects your sleep. At pagka kulang ka sa tulog, nakakapagbasa ka ba ng maayos? Nakakapag-pray ka ba ng maayos? Diba? You also get disturbed mentally. Ang panalangin mo ay parang alat, parang sabog, parang hindi ka makafocus sa panalangin. Diba? So, hindi sinasabi natin hindi importante yan. Health is important. Tama yung kasabihan na health is wealth. Kaya mag-invest din tayo. Kung tinuturing natin na may value ang ating health, mag-invest tayo dyan. Kasi marami sa mga gagawin natin na pagpupuri sa Panginoon at paglilingkod sa iba. Yan naman ang dapat primary concern natin The glory of God and the good of other people. So yung mga objectives na yan, hindi natin magagampanan yan kung tayo mismo kailangan muna natin intindihin ang sarili natin dahil ang dami nating health concerns. Hindi ka makakilos, hindi ka makagawa. At one time, si Apostle Paul, he recommended Timothy to make use of the fruit of the vine, diba? Because of his
stomach problem. Sabi ng iba, alak na kalalasing yun. Ang sa akin naman, hindi alak na kalalasing yun. Problema na nga ng sikmura. Inuman mo pa ng alcoholic drinks, lalo nang sumaba yung sikmura, di ba? Sabi, di ba, ba't si Paul, nirekomenda kay Apostol Paagay kay Timoteo na lagyan ng kaunting alak yung kanyang inumin dahil sa kanyang sikmura. Para sa akin, hindi alak na nakalalasing. Dahil kung nakalalasing yun, sikmura na ang problema niya. Lalagyan mo pa niya. Lalong maaasim niya, di ba? Kasi sabi nila, hindi naman nakakatulong yung juice eh. Nakakatulong ba yung juice? Ano hindi? Di ba, lalo na ang grapes, mataas ang kanyang antioxidant. Daming health benefit niyan, sabi nila kasi nakakatulong lang. Yung red wine, yung may alcoholic content na. Pero bago yung naging alcoholic, yung natural condition niya, ng juice, ng fruit, wala bang health benefit yun? Wala ba rin tutulong? Diba yung father of medicine, si Hippocrates? Diba? Kaya merong Hippocratean oath. Tama ba ako? Yung mga doctors. Ano sabi ng father of medicine? Let food be your medicine. Kasi nga ang food, maraming mabuti. Health na nabibigay sa atin. So si Apostle Paul, concerned din sa health. At one time, he requested for the healing of Epaphroditus. Nagkakaroon na. Sabi niya, pray for him because he was sick. So hindi natin sinasabing hindi importante ang health. Paul did not even pray for church growth numerically. Pero hindi natin sinasabing hindi importante ang numerical growth dahil by numerical growth, ideally speaking, pag nag-grow numerically, it also grows what? Financially, di ba? At pagka ang church nag-grow both numerically and financially, expectedly or ideally dapat mas malaki ang output ng simbahan. Mas marami ang nagagawa ng simbahan. If the church grows numerically at the same time financially, ideally speaking, supposed to be mas marami siyang nagagampanan para sa Panginoon. So hindi natin sinasabing hindi importante, pero sinasabi lamang natin mga kapatid, si Apostle Paul mas focused sa spiritual growth. He's more focused on spiritual welfare of believers. And that can be seen, ano makikita yan? In his preachings, in his teachings, in his writings. But most importantly, you can see that in his prayer. Nakikita niya yan sa prayer. So, ang panalangin, mga kapatid, it tells a lot. Ang panalangin ng isang tao, parang reflection mo yan eh. It's like your barometer. It is like your indicator. Indicator of what? Indicator of spiritual maturity. Gaano ka mature? Gaano nag-mature spiritually ang tao? Masasalin niya sa kanyang prayer. When I say prayer is an indicator, I'm not referring only to the external, yung makikita ka in the outside na nagpe-pray, not only externally. Kasi maaaring ang tao, prayerful, pero puno ng kaya kapaibabawan, kagaya na ginagawa ng mga Pharisees, di ba? Matindi sila sa panalangin. So when I say prayer, it's an indicator of one's spiritual maturity, hindi lamang yung external, na nakikita nananalangin ka. At yun nga, kinundam ng Panginoon, huwag kayo paulit-ulit sa panalangin niyo, huwag kayo tutulad sa mga Pharisee. Kasi nakakala nila, sa kaulit nila panalangin, kalulugdan sila ng Panginoon. So hindi po yung external, na nakikita sa'yo na nananalangin ka para parate. Kundi, ang pinag-usapan dyan is the internal compulsion. Internal compulsion for you to pray. And that internal compulsion is motivated by what? Your love
for God and love for fellow. So your strong desire for the glory of God and your strong desire for the blessing of mankind, regardless whether they are Christians or non-Christians, pag yan mataas sa'yo, it will naturally be manifested in your prayer. You will find its natural expression in your prayer. Na walang pumipilit sa'yo, walang nagpapaalala na kailangan mag-pray. O, duty nyo, Christian duty ang nananalangin, mag-pray na kayo. Kahit walang nagpapaalala sa niyan, you are what? Constrained. You are constrained from within. Merong force, merong nagmamotivate sa'yo na manalangin. At yung nagmamotivate sa'yo to pray for these people is your strong desire for God to be glorified because of your love for God, you want Him to be glorified, and your love for your fellow. Pansin niyo sa panalangin ni Paul, mga kapatid. Gawa ko kung nag-pray siya para sa kanyang pansariling struggles. Have you ever read from the Bible na Paul requested for once we can read from 1 Corinthians that he prayed for the thorn in the flesh, di ba? Kasi nakaka-disturb nga sa paglilingkod ng Diyos. And God did not even answer that prayer, di ba? Hindi sinagot ng Panginoon. Pero sa maraming mga panalangin ni Paul na mababasa niyo sa kanyang mga epistles, hindi siya nagpray for his own personal interests. He did not pray even for his own personal struggles or comfort. Pero parating laman ng panalangin niya, panalangin ko na kayo lumago sa pag-ibig, sa pagiging united, ingatan kayo sa masama, puro parating para sa iba. Pero parating sa iba. Kaya masasabi natin justifiable yung sinasabi niya na be followers of me. Follow me as I have followed Christ. Kasi he has attained to such a level of maturity na hindi niya masasabing yabang Kasi totoo Totoo yung mga ginawa niya. Did you know that he even prayed for his persecutors? Ayun yun. Yung mga persecutor niya, papanalangin niya. He prayed for the welfare, for the good of your enemies. Nagawa niya po sa Paul. Lifting up holy hands. Without any complaint, without any murmuring. Panalangin niyo, kahit yung mga pagan rulers din yun, nag-persecute sa inyo. So yung pong desire ni Apostle Paul for the growth of believers can be seen in his preachings, in his teachings, in his writings. Sabi niya sa kanyang mga sulat, and he gave some apostles, prophets, teachers, teachers, for what purpose? For the perfecting of the saints. For the perfecting of the saints. For the edifying of the body of Christ. So, in his preaching, in his writings, in his teachings and preachings, makikita natin, yun ang kanyang desire, na lumago ang mga mananampalataya. Kasi yung growth natin in godliness, doon maatin yung pinaka-ultimate objective. Because our ultimate objective is the glory of God. Pero hindi naman mangyayari yung kung sa love, wala, magbagsak na tayo sa love. Kapag ka nabubulagan ka sa relasyon mo sa iyong kapwa, hindi mo mabubulagan ka rin sa mga excellent na bagay. Ano ba yung mabuting bagay? Ano ba yung mga excellent things? Diba? Excellent things, yun dapat iniisip natin. Philippians 4:8, whatsoever things are good, whatsoever are true, whatsoever things are lovely, if there is any virtue, if there is any praise, wala. Pagka sa pag-ibig, bagsak ka, failure ka dyan. Kahit sa mga excellent, wala. Bulag ka na rin dyan sa mga excellent Yung judgment mo, medyo talyado. Hindi ka maka-judge. Akala mo sa tama, sa matuwid, yun ang walang virtue. Tingin mo, weakness, kahinaan yan. Kahinaan yan. At sa tingin mo kung ano yung mali, yun naman ang parang kaiga-igaya na gawin. Parang, hindi yata mas magandang gawin. So, you cannot approve things that are excellent. Because of that, it affects your integrity. Kaya ano na yan sa good works? Wala. Wala kang production of good works. Fruits of righteousness. And in the end,
Wala, hindi nag-glorify ang Panginoon. Supposed to be, sa good works natin, mga kapatid, ano sabi ng Matthew 5, let your light so shine before men, that they may see your good works. And out of that good works, what will happen? People will glorify the Father. At alam niyo ba nangyari sa contribution sa Macedonia para sa Jerusalem Church? Kaya nagkaroon ng mga needs. Actually, ang end patagad ang yan yun. Mag-about ng thanks. Mag-about ng thankfulness. Mag-about ng thanksgiving. Para dumami ang nagpapasalamat. Di ba tao kapag ka nakaka-receive, ang initial reaction ano? Pagka nakatanggap ka ng blessing, ano yung, without even thinking about it, hindi mo na iniisip kung magpapasalamat o hindi. Pag nakatanggap ka ng pagpapala, ano agad lumalabas sila, di ba? Pasasalamat. Pasasalamat sa nagbigay at pasasalamat sa Diyos. Kaya nga yung mga good works, nagre-resulta yan sa maraming pasasalamat at paglalabi sa Panginoon. Pero yung mga ganyan mga kapatid, dito nakafundasyon yan. Ang good works will result into the glory of God. Pero paano magkakaroon ng good works, kailangan nakapundasyon dito yan. So kailangan natin lumabog dito. Kailangan natin lumabog dito. Alam nyo, nag-aaralan ko ito, nasasalamin ko sa sarili ko, failure din ako eh. Kita ko sarili ko, malayo. Kumbaga sa kolehiyo, tatapusin ng kolehiyo, parang grade 1 pa lang ako. Ibig sabihin ng kayo, nasaan? Red? Kinder 1. Wala eh, marami sa panalangin. Hindi sa sinasabi ko, masama ang personal prayer. No? Pero ang selfish prayer, saan malimit naka-focus? Personal, di ba? Personal interest, personal comfort, personal struggles, personal gain. Hindi sa sinasabi natin masama yan. Dahil every Wednesday, we ask for your personal request para may panalangin ka naman ng iba. Pero kung yung puro sarili mo na lang iniisip mo, wala kang concern sa iba, doon nagiging mali, di ba? Doon nagiging mali. Pero hindi mo masama na magpanalanginan. Pero paano magkakapanalanginan kung hindi rin naman nalalaman kung kalagayan sa kanila? So sinasabi ko lang, yung selfish prayer, wala na ibang panalangin, hindi po sarili. Anong dahilan niya? Maliit na pag-ibig sa Diyos at maliit na pag-ibig sa kapwa. Again, dito mabagsak ang failure dito sa malab. Maliit na pag-ibig sa Diyos. So, maliit na concern sa glory ng Diyos. Maliit na pag-ibig sa kapwa. Kaya, maliit o walang panalangin para sa iba. Dito yung mag-umpisa eh. Kaya panalangin ni Paul, lumabog nawa kayo sa pag-ibig. At napaka-excellent ng pag-ibig. It's even above hope and faith. Dahil lang ang pag-ibig, kung nasa ang pag-ibig, charity, hopeth all things. Charity, believeth all things. Parang nasa iyo rin ang faith and hope. Pag nasa iyo ang pag-ibig. At sa langit, yan lang ang matitira. Sabi ng 1 Corinthians 13:13, there are three, and thou abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest is charity. Okay. So, yan pong desire ni Apostle Paul. Ikita natin yan, Ephesians 1. Ephesians 1:16-18. Cease not to give thanks for you. Verse 15, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Verse 16, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what is the riches of the glory of His inheritance in the saints. And then chapter 3:14. For this cause I bow my knees, prayer yan, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named,
Ano yung prayer niya? When he bowed his knee, verse 16, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So, again, this is spiritual growth. Inner man. Your new nature should become strong. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Growth in love. You should grow in love. Because growth in love will usher in growth in godliness. 18, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, and depth, and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all fullness of God. Sa mga taga-Colossians, in Colossians 1:10, ang prayer niya, that you walk worthy, that you walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all things. Ang mga taga-Thessalonians, how did Paul assure the Thessalonians of His love? He assured His love for them by His prayer in 1 Thessalonians chapter 1 and verse 3. At hindi lamang mga simbahan, kundi mga individuals. 2 Timothy 1:3, yung kanyang pagmamahal kay Paul, in-express ni Paul kay Timothy, ay ganyang in-express niya sa kanyang panalangin, ano? Ang pagmamahal niya kay Philemon, pinakita rin niya through his prayer in Philemon, verses 4 and 6. At dito sa Philippians 1, balikan po natin yung ating text, ano? Matapos niyang mabati ang mga taga-Philippians. Sabi niya, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Anong sumunod? Anong kanyang panalangin? I thank my God upon every remembrance of you always in every prayer of mine, for you all making request with joy. Dito sa passage nito, kinakita niya ang kanyang mga content ng kanyang prayer, no, for the Philippians. Okay? So, basahin po natin itong 1 Peter chapter 4 verse 7. Inulit ko, no, ang panalangin. Yan po ay dapat motivated by love. Ang panalangin po natin, ang dapat ang motivate yan, hindi yung sense of duty. Totoo po na prayer is a duty, pero sa kailangan, masigit po na maganda ang panalangin kung ito po ay nagagawa natin because it is dictated by love. Out of love. You do your prayer out of love. Love for whom? Love for God and love for your fellow. Diba dyan naroon yung kautusan? Diba yan ang summary ng law? Thou should love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. And what's the next great commandment? And love your neighbor as yourself. So if you love God and you love your fellow, yung love na yan will naturally find its expression in what? Prayer. Prayer that God may be glorified in everything that we do. At saka yung love for fellow will naturally find its expression in your prayer for these people. Papanalangin mo na lamang ang mga tao. Hindi mo na nga maalala sarili mo eh. Ang maalala mo na iba. At sa ganon, doon yun na po fulfill yung 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. You are always in the mode. Hindi naman sabihin na you are always in the act of prayer na hindi ka na natutulog, hindi ka na kumakain kasi hindi without ceasing. Hindi yan ang sabihin. Pray without ceasing means you are always in the spirit of prayer. You are in the mode of prayer. Parati kang prayerful. Whatever you do, whether you walk, whether you work, you travel, ano man ginagawa mo, parati ka nasa attitude of prayer. Nasa mode of prayer. Okay? So, 1 Peter, what did I say first? 1 Peter 4:7. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Meron pang sinasabi, Luke 18:1, no? And he gave unto them another parable to this end, that men ought always to pray and not to faint.
So, pinapakita ko lang doon, pinapakita lang sa mga verse na ang prayer po ay duty. It is duty of every believer. Pero meron pong mas mataas na nagmamotivate supposedly sa prayer natin. Hindi lamang yung sense of duty na, kailangan ko manalangin kasi inutusan ako manalangin eh. Alam nyo, kung meron kayong pagmamahal sa Diyos sa kapwa, gagawin yung manalangin hindi dahil sa nararamdaman yung obligasyon mo. Kundi nagkakaroon kayo ng strong desire to do that for God and for your fellow. Kapag ang yung pag-ibig ay lumago. Lumago na ang pag-ibig niya sa Diyos at lumago ang pag-ibig sa inyo. Kaya napaka-basic, Ilang ulit na natin narinig yan. Even if I give my body to be burned, if there is no charity. Alam natin na importante, pero hindi natin alam para saan. Saan nagagamit yan? Kung meron pag-ibig, paggagamitan niya? Kung meron ba mangyayari? Yung pala, naturally, you will become prayerful. You will become concerned for God to be glorified, and you will become concerned for the blessing of mankind, for the blessing of other people. Kaya hindi mahirap ma-generate kayo mo yung prayer. Siya nga yun nag-advise sa mga believers na pray for your rulers, lifting up holy hands, pray even for your persecutors, that we might lead a peaceful life in this world. Mamuhay tayo ng matiwasay. He even prayed for his fellow Jew na mga hindi mananampalataya. At alam niyo yung pinakamabigat na expression, ewan ko kung darating sa akin yan, hindi siguro aabot sa akin yan. I myself is willing to be accursed. Tinasin niya gusto ipagpalit yung salvation. Kasi lang ang hindi mo nakaman kamag-anak. Kababayan mo lang. Yun rin yung gusto gawin niya. Gusto ko kung maligtas yung mga kapitbahay ko, mas hindi na ako. Pero marito, kaya niyo. Mas hindi na ako ang papunta ng langit. Kahit ako na yung mga kaibigan, basta lang yung mga neighbors ko na si Apostle Paul, umabot sa ganyan punto. Sabi niya, I am willing to be accursed. Alang-alang sa aking mga kababayan, sa inyo mga Romans niya. Romans 10 na. Romans 10. Sinasabi niya. Kayo, kaya niyo magpalitan sa asawa niyo Mansay? Siguro kidney, pwede na pwede kidney. Salvation, parang. Mata pa siguro, mata. Pwedeng willing ko pang i-donate yan kung kakailanganin ng mister mo, Miss Cornelia. Pero yung kaligtasan, parang magdadalawang isip ka eh. Kaya muna, pwede ba yun, Panginoon? Kung pwede, kaya muna, pag-isip lang muna. Brethren, ano niya, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Hindi, saan yung I am willing to be accursed. Ano niya? Pero verse yan eh. Pero Romans po yun, Sabi niya, kahit siya na yung naging accursed. 9:3. Chapter 9? Verse 3. Chapter 9, verse 3. For I could wish, I say the truth, verse 1, in Christ I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart, for I could wish that myself were accursed from Christ, for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Hindi mga kapatiran yun. Sa mga kababayan ka lang yun. Willing na siya na yung mawala sa kaligtasan. So, prayer should be a compulsion for every spiritually mature Christian. Compulsion is what? Strong desire. So, hindi lang siya duty. Ito po na ito duty. Tinurong ng mga yan. Prayer without ceasing. Men, oath. Pagka nilalagyan ka na ng oath ng Bible, obligasyon na yan. Oath eh. That men ought always to pray and not to faint. Para makapatid, bukod sa ito yung duty, sa kailangan po, ay nararamdaman natin na ito yung gusto natin gawin. Dahil mahal natin ang Diyos at mahal po natin ang ating kapwa. So the deepest longings of the Spirit-filled heart for the honor of God and the blessing of man find their natural expression in prayer.
So it is a measure of one's spiritual maturity. Hindi lamang yung externally, nagko-conform ka sa command. Hindi pa sa'yo na nakatungo ka, bukusan lang panalangin, external lang yun. Pero hindi lamang externally, hindi sa lahat, internally, you are constrained to pray. So it must be dictated by strong love for God and love for your fellow. So the truest longing of the heart will come out in prayer. Lalabas po sa panalangin niya. Wala akong there's no amount of sense of duty. Kaya strong yung sense of duty. Ang makaka-compensate sa cold heart. Alam nyo ba yung wrestler na pangalan na yun? Stone Cold. Stone Cold. When you become stone cold, lamig na ng bato, no? Wala ka ng feeling of warmth, wala ka ng feeling of kindness, or feeling of goodwill, or generosity to somebody. Stone cold na yun. At ituro sa'yo na sense of yung duty to pray, wala. Nawawala yung fire. Hindi ka motivated to pray. Hindi ka motivated to pray for other people because your heart has gone cold. Lumamig na. So, yan o, magandang ma-nurture. Kasi yan ang objective natin, glory of God. Pero sa nakapundasyon yan, love, number one sa listahan, love. Kailangan ma-nurture natin yan. Actually, nasa sa atin na yan eh. Ino-nurture na lang natin. Because it is fruit of the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Una nga sa listahan ng fruit yun. Diba? But the fruit of the Spirit is love. Nandiyan yan. Ino-nurture na lang. Kumbaga, nandiyan na yung seed. Alagaan mo na lang yan. Didiligan mo na lang. Ino-nurture. Pag nasa sa atin yan, hindi tayo maging unfruitful sa ibang mga words. Okay? At yung mga, ano na yan, yung bagay na yan, in-express sa mga alagad, in the choosing of the first deacons, actually, they chose 7, Natatandaan niyo ba yung ito na deacons? Natatandaan ko lang si Stephen, si Philip, Nicanor, kasama yata si Nicanor. There are 7 of them. Barnabas, yata, kasama si Barnabas. All of them are Greek names. So, bakit pumili ng 7 deacons sa church? Kasi sabi ng mga alagad, dahil hindi namin pwedeng pabayaan ang panalangin. Pero yan, they make prayer as their chief duty, prayer and the ministry of the word. Sige, mag-appoint kayo ng 7 deacons dahil hindi namin pwedeng pabayaan ang panalangin at ang pagministeryo ng salita. So, ano ba yung prayer? Ito nga, yan po isang barometer, indicator kung gaano nagmamature ang Christian. Sa itong indicator, tingnan yung pagmamahal. Kasi kung nagmamahal ka sa kapwa, natural manifestation in prayer. So, kailangan po nating alagaan, itong bagay nito. Let us nurture that. Kahit anong paulit-ulit na remind sa atin, obligasyon yung manalangin. Obligasyon yung manalangin. Pag-pray nyo sa ganito, pag-pray nyo sa ganyan. But if your heart is cold, the amount of sense of duty would compensate. So, step 1 pa lang yan lang. Tayo dito kayo. Tayo po yung tapos, panalangin sa ating Sunday School. Amang dakila, salamat po Ama sa palagi sandali namin nagugol Ama sa pag-aaral ng salita. Ang langit po Ama, ipatuloy na pagpapala sa aming pagkilig Ama. Isipin namin mga buong isipan, pinagulong naman ng malinaw ng pamanawa. Pag-iisip naman, ito po yung maunawaan. At pagpatibay sa aming pananampalataya at hindi namin matutunan naman aming
Ang gagawin para sa kanyang kapwa at para sa inyo sa inyong gawain. So, ginawa man ang lumago sa mga pag-ibig. Ang ito po ang mga siya mag-motivate sa lahat ng ginagawa, hindi lang sa nararamdaman namin, ito yung aming obligasyon sa inyo at sa mga kapwa. Nakabagal yung pagkakari naman ng mga ang lalagay sa aming puso ang aming lalo po man yung pagkilos, lalo na po man sa kung sino mang narito man na wala pang personal na relasyon sa Panginoon, kailangan kami nakapagligtas. Dahil na yung makilala ang kanyang kalagayan, pangailangan sa Panginoon. At po ang bayang bilangin sa ngalan ng ating Panginoon. Ako po na po kayo, tawagin po natin ang ating